Wala pa si Ate Ellen. Susunod na. Sa inyo. Sabi ko, bibili tayong pizza. Malaking pizzang gano'n. Ano nga? Kasi dadalhin natin sa kanila. Hindi ko alam na ganito pala plano. Surprise! Surprise! Surprise ulit! Hindi ka na naman makapaniwala. O ayan, may wish daw si Jean. Nakunti. Ikaw na pinakahihin. Ito na. Wala. Pinakot eh. Tinakot ka. Everything is God's will. Congrats. Congrats talaga. Ano pa? Sino gusto mag-wish? Siyempre, si Beba. Special guest sila eh. Ate MJ! Oo, Ate MJ! Iwas ka! Siyempre ikaw. Eh, mahaba kasi pag ako baka hindi na tayo makakain. Oh, sige na. Iksian mo lang daw. Ito muna bang. Bakit ka daw muna ba? Ba, ikaw na muna. Okay, bye. Siyempre na. Yan ang hudyan ko pag pwede na akong mag-asawa. Pag mag-asawa na siya. Alam mo ba? Okay. Hindi. Usapan natin yan sa mga una. So, may pag-asawa. Dapat sinabi ka na ba? Ayun, wala. Kahit mag-asawa ka na, alam mo hindi ka namin makakalimutan. Pero rin ang family namin, of course. So, ayun. Kahit hindi na tayo sa same house, tawag lang kayo. Ayaw na. Okay. Tapos na. Kainan na. Ano? Gawin mo na ka. Eh, yun na nga. Ginawa ko. Yun na nga yun. Iiyak Huwag na. Mapapaiyak mo pa ako. O, ikaw umawak ng video para mas maganda. Hindi mo kasi namin, yun lang pala gusto mo. Hindi ko banda. Ano ba sasabihin? Thank you po sa lahat-lahat. Kulang pa yan. Kulang ba? Alam mo na, wala ka sa Dubai. Wala ka. Ikaw tumulong talaga sa akin na makakita. Ginamit ka nila. Salamat talaga sa buhay mo. At saka, ngayon na another ng buhay mo. Huwag mo kakalimutan si God talaga sa center ng relationship mo. At walang smooth relationship. Kasi kung smooth ang relationship mo, makakalimutan nyo si God. So yung mga trials, isipin mo lang na pagpapaalala lang ni God at na nandyan siya sa'yo lagi na tawagin mo lang siya. At saka nandito lang din kami anytime na hindi naman ito mawawala kundi mararagdagan ka, di ba? Yes. Ayun, basta huwag kang bibitaw kay God. Siya lang ang panghawakan. Hindi na. Na-surprise ako. Nalaman ko na. Nakita ko kasi sa Facebook na engage ka na. Sobrang natuwa ko din. Nag-message sa si MJ. Sabi ko kay MJ, ay gusto ko yan. Sige, join ako dyan. Join ako. Wala akong dilaw ng damit. Bumili ko para sa'yo. Kasi ayaw ko naman ang hindi ako nakadilaw kasi nga daw. Anyway, I'm happy for you. Di ba naglulukuhan ko tayo? Diyos ko pala, kung kaya mo, iniwan mo na ako. Dapat ako muna. Kaya nga si Pastor, sinunod kasi gusto ko tumaas. Eh, kasi naman. Taas. Gusto ko. Anyway, I'm happy for you. Sabi nga ni MJ, sabi nga lagi sa lahat ng bagay sa bawat relasyon, kaibigan, mag-asawa, kapitbahay, office mate, whatever. Lagi nasa sentro ang si God. Amen. Everything possible, di ba? Amen. Congratulations. Ate Mitch! Naiyak ako.
Wala si nanay nag-ano. Ako na po. Sige lang, okay lang. Ala! Wala nang nasabi. Siyempre. Uy, magiging masaya ka dapat. At madadagdagan pag na-join ka. Congratulations. Love gift ko sa'yo. Nakita mo na yung taong pinag-pray namin na MJ na sabi ko nga sa'yo, di ba? Sabi ko sa'yo, 2015, mag-aasawa ka na. Oo, sabi ko sa'yo, makikita mo na yung taong salamat sa buhay mo kasi ikaw yung pamilya namin ni MJ. Amen. Saka sa JCTV family. Hindi namin makikilala ang si Lord kung hindi lang sa iyo. Amen! Hallelujah! Ayan lang, salamat sa grabe yung pinagsamahan natin din. Naiyak ako. Lang po. Hindi na, tapos na. Kain na na. Congratulations anyway. So, sa tagal natin magkakasama, 2008, no? Yun. Tama, no? 2008. So, ilang years na tayong magkakaibigan, magkakakilala. Best enemy kami yan dati. Dati yun, di ba? Noon yun! Oo. Ganda rin siya sa akin. No? Lagi Ate MJ. Kasi, yun na dati, bar-bar kami, di ba? So, talagang malaki yung tinago ni Lord sa amin. Talagang so, very thankful talaga dahil once na sinunod natin yung salita ni Lord, yung buhay natin na dating liko-liko ngayon. Straight. Amen. So, ganon din ikaw. So, marami ding nabago sa'yo. Maraming mga ginawa si Lord na mag-touch yung puso mo lahat. Sabi nga nila, once na, sabi sa Bible, pagka naramdaman mo yung presensya nila, ang unang-unang magbabago sa'yo yung pag-ibig. Amen. So, yun. Kaya di na nabago yun. Oo. So, ngayon mag-aasawa ka na. So, lagi natin ilalagay yung si Jesus sa center ng relationship. So, bakit ba mayroong mga broken family? Kasi nawawala si Jesus sa Pero, in this part, in your part, since yan, nag-start kayo, di ba? Nag-start kayo, siya nakakakilala ng Jesus unti-unti. So, binabago rin yung pananaw niya sa buhay, binabago ni Lord kung ano man yung mga desisyon niya. So, ito magiging sandata nyo para sa ikatitibo yung relationship. Amen? Amen! Okay na po? So, pwede na po tayo. Saglit lang. I-ano ko lang to, ibigay ko lang to na verse kay Sis Dina. Amen. Romans, tandaan mo to sis ha? Romans chapter 12 verses 9 to 12. So, Lord, wag naman. Sige, ito, verse 9. Don't just pretend to love others. Really love them. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good. So, ibig sabihin sa verse 1, maging sincere lang kayo sa isa't isa sa iyong pagmamahal. Tapos, the verse 10, love each other with genuine affection and take delight in honoring each other. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and keep on praying. So, ibig sabihin po, kung ano man yung mga kung ano bilang mag-asawa kasi di ba may mga away, may mga ganun. Pero
sabi dito sa verse 12, rejoice in our confident hope, be patient in trouble, and keep on praying. So, kailangan po talaga kahit nag-away man kayo or may mga something tampuhan, just keep on praying to the Lord and never be lazy but work hard and serve the Lord. Amen. Amen. So, yun lang. Praise God. Oh, sino pa? Ate Malu! Tumatakbo doon nung nagtatago. Huli ako, ano, pasimple pa ako. Ayan kay Sister Lina. Siya malitin yung sila doon. Sila. Ay Lord, tuloy nyo, nasa-travel pa siya para lang makapunta sa bayan ni Daddy. Minsan, nauna pa siya sa iba. Thankful ang lahat sa buhay mo, sa lahat ng ginagawa ni Lord sa iyo. Talagang nakikita namin na you're maturing. Nagmamature ka bilang isang it is our prayer in behalf of the Bible study here. It is our prayer for you now. God be the center in your marriage, and at the same time, unahin niya sa lahat ng bagay. And for sure na talagang the best ang ibigay sa iyo. And whatever it is na sabi nga ni Sister MJ, trials na nakarating, hindi magiging discrimination. Pero sa pag-aasawa kasi, it is a matter of accept. Accept mo ang weaknesses niya, magpapalala. Kasi both of you have weaknesses. Dapat i-accept mo na. Then, pag-usapan, sabi nga kailangan pag may tampuhan, hindi dapat na nilulubugan na ka. Conversation or communication is a must in every relationship. God bless you together with Nassim, and we're hoping na makasama siya someday. Dito.